Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Isa Mendoza. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw, July 18, 2025. Ngayong araw po ay ating tutunan ating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about passive obedience. Bakit po dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo? Now, ang ating talata po para sa araw na ito ay mula sa Isaiah chapter 53 verses 5 and 6. Sabi po rito, basahin ko po. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Now, kung ating mas malawan kung ibig sabihin ito na ang aking binasa, ito po mas maintindihan natin ating devotion. Ngayon pa tayo pagdadako sa ating mga teachings for today. Una po, Christ's passive obedience means He suffered and died on our behalf. So, yung passive po, hindi po ibig sabihin ito na wala pa rin ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito is willing siya or inalaw niya yung sarili niya na mag-suffer, na ma-punish siya instead of us para sa ating mga kasalanan. So, siya po yung umako ng mga penalty na deserve natin noong siya po ay pinakot natin sa krus. Kalawa po, Christ's active obedience means He fully obeyed all of God's requirements on our behalf. Ang ating Panginoon sa Kristo po, siya lamang ang tanging naka-perfect sa mga utos ng Diyos, sa law ng Diyos. Sa buong buhay niya, hindi po siya nagkasala. Yung perfect life niya, yun yung sumagip sa atin. So, tanging ang ating Panginoon sa Kristo lang mga makakagawa. Tandaan po natin, sin as righteous, not just right. Dahil po ito sa ating Panginoon sa Kristo. Ikatlo po, Christ's passive and active obedience made us both acquitted and hope. So dahil po sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, suffering po natin for our sins, ito po ay wala na. Ito po ay forgive na dahil po sa ating Panginoon. We are forgiven of our sins, given His righteousness. So nakikita po tayo ng Diyos as holy, not guilty. Ngayon pa tayo pagdadako sa ating application. So ito po yung mga dapat nating apply sa ating mga buhay. Una po, suffer for doing the right thing. Sometimes, yung paggawa po natin ng mga magagandang bagay, it leads to sacrifices, it leads to pain. Kaya po ng ating Panginoon sa Kristo, wherein He is willing to face hardships, even if sacrifices required. Ito po ay kanyang ginawa para sundin ang ating Panginoon. Ikalawa po, sacrifice by being motivated by love. So, when you give up something for others, gawin mo ito dahil sa pagmamahal, hindi po dahil sa kapabayaan. Gawin mo ito gaya ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. And last but not the least po,